Kamusta, mga minamahal na kapatid kay Kristo? Maligayang pagdating sa aming channel ng mga pangangaral sa Biblia at mga espiritual na aral. Ngayon, tayo ay maglalalim sa isang malalim at makapangyarihang paksa. Laupondo uri ng mga tao na hindi maaring mailigtas ayon sa Biblia, ang pag-agaw at kaligtasan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit? Kahit na walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos, ang ilang tao ay tila nananatili sa labas ng landas ng kaligtasan. Ang videong ito ay hindi lamang isang listahan. Ito ay isang tawag para sa personal na pagsusuri, batay ng direkta sa banal na kasulatan. Tuklasin natin hindi lamang ang 7 uri ng mga tao, kundi pati na rin kung paano nauugnay ang pag-agaw dito, ang mga pagkakaiba nito sa pangalawang pagbabalik ni Kristo at mga praktikal na tip para maghanda sa mga huling araw. Bago tayo magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta. I-like ang video na ito kung ito ay magpapakilos sa inyong puso, mag-subscribe sa channel para makatanggap ng higit pang nilalaman tungkol sa kaligtasan, pananampalataya at katapusan ng panahon at i-share sa mga kaibigan at pamilya. Ang bawat like at share ay tumutulong upang maikalat ang ebanghelyo at palakasin ang kaharian ng Diyos. Magdasal tayo ng mabilis. Ama sa langit, buksan ang aming mga puso upang maunawaan ang iyong salita. Amen. Ngayon isipin ito. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang awa ay nagnanais na maligtas ang lahat, gaya ng sinasabi sa 1 Timoteo 2:4, na nagnanais na maligtas ang lahat ng tao at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Ngunit binabalaan din tayo ng Biblia tungkol sa mga hadlang na pumipigil sa kaligtasan. Hindi ito dahil ayaw ng Diyos na iligtas, ginawa na niya ang pinakamalaking sakripisyo sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus. Ang problema ay nasa mga desisyon ng tao. Ngayon, ibubunyag ko ang 7 uri ng mga tao na, ayon sa kasulatan, ay humaharap sa mga hadlang na hindi malalampasan para sa kaligtasan, maliban na lamang kung magkaroon ng tunay na pagsisisi. Bigyang pansin, ang isa sa mga uri na ito ay maaaring tumugma sa iyo o sa isang kakilala mo. Mag-isip, kung babalik si Jesus ngayon, handa ka na ba? Diretsuhan na natin. Ang unang uri ay ang mga hindi mananampalataya. Sino sila? Mga taong hindi naniniwala sa pagkapanganak kay Jesus mula sa Birhen, sa kanyang kamatayan sa krus, pagkakalibing at muling pagkabuhay. Malinaw ang Biblia. Walang kaligtasan kung walang pananampalataya. Sa Juan 30:18, mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang maligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mapanganib ang hindi paniniwala dahil hinamak nito ang kasimplihan ng plano ng Diyos. Isipin ng isang taong paulit-ulit na nakikinig sa ebanghelyo pero tinatanggihan dahil sa intelektual na pagmamataas o pag-aalinlangan. Kung walang paniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas, imposible ang kaligtasan. Tanong sa iyo, tunay ba ang iyong pananampalataya kay Kristo o isang tradisyong kultural lamang? Pangalawa, ang mga naghahanap ng kaligtasan sa ibang paraan bukod kay Jesus. Marami ang sumusubok ng alternatibong landas, mabubuting gawa, halo-halong relihiyon, o kahit na mga pilosopiyang pantao. Ngunit sinasabi sa Juan 4:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pinatitibay ito ng gawa patronawo.
at walang kaligtasan sa sino man pa, sapagkat wala nang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na kailangan nating iligtas. Walang anumang bagay, pera, kapangyarihan, kagandahan o koneksyon ang makakapalit sa dugo ni Jesus na ibinuwis sa krus. Isipin ang isang taong dumadalo sa simbahan pero mas nagtitiwala sa mga ritual o anting-anting kaysa sa biyaya ni Kristo. Ito ay isang nakamamatay na ilusyon. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa pananampalataya kay Jesus, hindi sa pagsisikap ng tao. Ang pangatlong uri, ang mga mapagkunwari. Mahigpit silang hinatulan ni Jesus sa Mateo 23:13. Ngunit sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat isinara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao, ni hindi kayo pumapasok, ni hinintulutan ninyong makapasok ang mga nagsisikap pumasok. Ang mga mapagkunwari ay nagpapanggap na banal. Pumupunta sila sa simbahan tuwing linggo, itinataas ang kanilang mga kamay sa pagpupuri, pero sa loob ng linggo, nabubuhay sila tulad ng mundo, makamundong kasiyahan, kasinungalingan, imoralidad. Itinuring nila ang pananampalataya bilang isang sosyal na club, walang tunay na pagbabago. Sa Lucas 9:14, ipinapakita ng talinghaga ng pariseo at ng publikano na pinahahalagahan ng Diyos ang kababaang loob, hindi ang anyo. Ang pagkukunwari ay humaharang sa kaligtasan dahil pinipigilan nito ang tunay na pagsisisi. Mag-isip, ipinapakita ba ng iyong pang-araw-araw na kilos si Kristo o isang mukha lamang? Pang-apat, ang mga nagpapakasarili na iniisip na sapat na ang kanilang kabutihan nang hindi kailangan si Jesus. Sinasabi sa Efeso 2:9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito nagmula sa inyo, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang walang sinumang magmalaki. Marami ang ipinagmamalaki ang kanilang mabubuting gawa, kawanggawa, katapatan, pero hindi pinapansin ang Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at kulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagpapakasarili ay pagmamataas na nakatago at babala sa Kawikaan 16:18. Ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan. Maraming halimbawa, mga taong nagsasabing, mabuti akong tao, hindi ko kailangan ng simbahan. Pero kung hindi kinikilala ang kasalanan at tinatanggap ang biyaya, nalalayo ang kaligtasan. Panglima, ang mga apostata na nakakilala sa katotohanan pero tinalikuran ito. Inilalarawan ito ng kalaban Pedro 2:22. Sapagkat kung pagkatapos na makatakas mula sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sila'y muling nasangkot dito at nadomina, ang huling kalagayan nila ay mas masahol kaysa sa una, sapagkat mas mabuti para sa kanila na hindi nakilala ang daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang sinasabi ng tunay na kawikaan. Ang aso ay bumalik sa kanyang sariling suka at ang baboy na hinugasan ay bumalik sa pagkakagapang sa putikan. Ang mga apostata ay naranasan ang pananampalataya pero bumalik sa mundo. Marahil dahil sa tukso o pagkabigo. Mas masahol ito kaysa hindi kailanman nakilala dahil nagpapatigas ito ng puso. Isipin ang mga dating mananampalataya na ngayon ay hinahamak ang pananampalataya. Binabalaan ng Biblia, ang Hebreo 4:6 ay nagsasalita ng kahirapan sa pagbabago para sa mga ito. Pang-anim, ang mga lumalapastangan laban sa Espiritu Santo. Mateo 12:31-32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at panlalapastangan ay ipapatawad sa mga tao. Ngunit ang panlalapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad sa mga tao.
At kung sino man ang magsalita ng masama laban sa anak ng tao, ito'y ipapatawad sa kanya. Ngunit kung sino man ang magsalita laban sa Espiritu Santo, ito'y hindi ipapatawad sa kanya ni sa panahong ito ni sa darating. Ito ay ang sinasadyang pagtanggi sa gawa ng Espiritu na iniuugnay ito sa kasamaan. Halimbawa, pagtawa sa mga espiritual na pagpapakita o sinasadyang pagtanggi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kasalanang hindi mapapatawad dahil isinasara nito ang pinto sa pagsisisi. Mag-ingat sa mga biro o samahan na hindi nirerespeto ang Espiritu. Pangpito at huli, ang mga namatay nang walang Kristo. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay ng minsan at pagkatapos nito ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, walang pangalawang pagkakataon. Ang mga ideya tulad ng purgatorio ay walang batayan sa Biblia. Ang kaligtasan ay sa buhay lamang. Marami ang humihingi ng panalangin para sa mga namatay, pero huli na. Ecclesiastes 5. Sapagkat ang mga buhay ay nakakaalam na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman. Ibigay ang iyong buhay kay Jesus ngayon. Ngayong nauunawaan natin ang mga hadlang sa kaligtasan, iugnay natin ito sa katapusan ng panahon. Ang pag-agaw ay ang pangyayari kung saan ang mga mananampalataya ay dadalhin upang makipagkita kay Jesus sa mga ulap nakakaligtas mula sa kapighatian. Ngunit pansinin, ang mga kasama sa 7 uri na ito ay hindi makakasali. 1 Thessalonica 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Pagkatapos, kami na mga buhay pa at nananatili ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at kaya kami lagi nang makakasama ng Panginoon. Marami ang nagkakamali na ang pag-agaw at ang pangalawang pagbabalik ni Kristo ay iisa. Magkaiba ang mga ito. Sa pag-agaw, ang mga mananampalataya ay agad na aalisin. 1 Corinto 15:22. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, sapagkat tatunog ang trumpeta at ang mga patay ay bubuhayin na hindi nasisira at kami ay babaguhin. Ito ay lihim, hindi mahuhulaan. Sa pangalawang pagbabalik, babalik si Jesus sa lupa kasama ang mga banal upang humatol pagkatapos ng kapighatian. Apokalipsis 9:19 and 11:16. Nakikita ng lahat, gaya ng Mateo 24:27. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay nagmumula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Ang pag-agaw ay nauuna sa pangalawang pagbabalik, pagkatapos ng mga propetikong tanda tulad ng mga digmaan at apostasya. 2 Thessalonica 2:3. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pag-agaw ay para sa mga tapat na mananampalataya, hindi para sa 7 uri na nabanggit. Kung ikaw ay hindi mananampalataya o mapagkunwari, maiiwan ka. Haharapin ang Antikristo at paghuhukom. Oo, maaari kang maghanda. Unang tip, mabuhay sa pananampalataya at katuwiran. Lucas 18:8. Sinasabi ko sa inyo na agad niyang gagawin ang katarungan para sa kanila. Gayunpaman, kapag dumating ang Anak ng Tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Palakasin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia, pagdarasal, at pag-iwas sa kasalanan. Pangalawa, pag-aralan ang kasulatan. 2 Timoteo 2:15. Pagsikapan mong iharap ang iyong sarili sa Diyos na hinintulutan bilang manggagawa na hindi kailangang ikahiya, na humahawak ng tama sa salita ng katotohanan. Huwag maghanap ng mga mistikal na revelasyon, tumuon sa simpleng salita. Pangatlo, sumali sa komunidad ng mga mananampalataya. Kawikaan 27:17. Kung paanong ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon din ang tao ay nagpapatalas sa kanyang kapwa.
Iwasan ang pag-iisa dahil ito ay bitag ng kaaway, Hebreo 10:25. Pang-apat, manalangin para sa gabay. Marcos 3:33. Mag-ingat, magbantay, at manalangin, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang oras. Ang panalangin ay nagpapanatili ng koneksyon sa Diyos sa mga huling araw. Binigyan tayo ni Jesus ng mahahalagang payo sa Mateo 24 at Lucas 21. Una, matagpuan kang tapat sa misyon. Ipangaral ang Ebanghelyo. Mateo 28:19-20. Kaya't humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Gumawa ng mga alagad, tulungan ang iba na lumago sa pananampalataya. Pangalawa, panatilihin ang espiritual na pagbabantay. Marcos 13:36. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng bahay, upang kung bigla siyang dumating, huwag niya kayong matagpuang natutulog. Iwasan ang espiritual na pagkahilo, manalangin araw-araw. Pangatlo, huwag magpabigat sa mga pag-aalala. Lucas 21:34. At mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka ang inyong mga puso ay mabigatan sa katakawan, paglalasing, at mga alalahanin ng buhay, at biglang dumating sa inyo ang araw na iyon. Noong panahon ni Noe, ang mga tao ay kumakain, umiinom, at hindi pinapansin ng Diyos. Huwag itong ulitin. Kami ay nabubuhay sa mahihirap na panahon, gaya ng inilalarawan ng 2 Timoteo 3:1-5. Pagka makasarili, kasakiman, kawalan ng pasasalamat. Maghiwalay mula sa mundo, panatilihin ang tunay na kabanalan. Sa puso ng lahat ay ang krus ni Kristo. Galatia 6:14. Ngunit malayo sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako para sa sanlibutan. Sa harap ng kamatayan, walang mahalaga kundi si Jesus. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay ng minsan at pagkatapos nito ang paghuhukom. Walang purgatorio, paghuhukom lamang. 1 Corinto 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa amin na naliligtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Marami ang nadadaya sa sariling kabutihan, pero ipinapakita ng Roma 3:23 at 6:23. Lahat ay nagkasala, ang kabayaran ay kamatayan, ngunit ang kaloob ay buhay kay Kristo. Ang pagtanggi sa krus ay kamangmangan. Sa isang mundo ng mga digmaan, higit sa 200 milyong namatay noong ika-20 siglo, milyon-milyong bata ang naapektuhan sa nakaraang dekada, malapit na ang paghuhukom. Ihanda ang iyong kaluluwa. Ibigay ang sarili kay Jesus. Mga minamahal, ang 7 uri na ito ay nagbabala sa atin. Ang kaligtasan ay hindi automatiko. Mahal ng Diyos, ngunit iginagalang niya ang mga desisyon. Tanggapin si Jesus ngayon. Kung hindi mo pa nagagawa, manalangin kasama ko. Panginoong Jesus, kinikilala ko ang aking kasalanan. Naniniwala ako sa iyo bilang tagapagligtas. Pumasok sa aking puso. Amen. Salamat sa panonood. I-like, magkomento kung aling uri ang pinaka-nakapukaw sa iyo, mag-subscribe at i-share. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa susunod na video tungkol sa pananampalataya at katapusan ng panahon.